Are you blessed today? Praise God. Hallelujah. So we will go to the Word. If you still remember and recall yung mga isinare ko before na salita ng Panginoon na noong mga nakaraan, I shared to you about the power of the name of Jesus, and then yung the power of the blood of Jesus. And then last week, we experienced the power of the Holy Spirit. Praise God. Lahat ay may kinalaman sa kapangyarihan na ibinibigay o available sa atin mula sa Diyos. Amen? Na ang isang Kristiyano ay pinagkakalooban ng Panginoon ng kapangyarihan once na siya ay nagkaroon ng personal na relationship sa ating Panginoon. Kaya ang isang Kristiyanong tunay ay walang dahilan para maging talunan sa kanyang buhay. Amen? Now, ngayong araw na ito, I want to share with you the power of praise and worship. Yung ginagawa nating pag-awit sa Panginoon, yung ginagawa nating pagpalakpak, pagsayaw, amen? Hindi ito bahagi lamang ng service. Hindi ito bahagi lamang ng kumbaga ritual na ginagawa ng isang simbahan. Behind that praise and worship, there is power. At lahat ng mga taong marunong magpuri sa Panginoon, tandaan po natin, napalaki ng chance nila o sila po ay nananatili doon sa posisyon ng pagiging matagumpay. Amen? Do you want to be victorious in your Christian life? Amen? Praise God. So lahat tayo, we are subject to the victory that God is giving to us. Walang Kristiyano na talunan. Tatandaan po natin yan. Kung marunong tayong gumamit ng mga kapangyarihan na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon, walang Kristiyanong talunan. Kung marunong kang magpuri sa Diyos, hallelujah, ikaw ay nanatili doon sa posisyon. You are victorious, Christian. Amen? Now, if you have your Bible, please turn your Bible in 2 Samuel chapter 6, verse 14 to 16, and then we will jump to verse 20 to 23. Yan, basahin po natin sabay-sabay. Then David danced before the Lord with all his might, and David was wearing a linen ephod. So David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and with the sound of the trumpet. Now as the ark of the Lord came into the city of David, Michal, Saul's daughter, looked through the window and saw King David leaping and whirling before the Lord, and she despised him with her heart, in her heart. Verse 20 to 23. Then David returned to bless his household, and Michal, the daughter of Saul, came out to meet David and said, "How glorious was the king of Israel today, uncovering himself today in the eyes of the maids of his servants, as one of the base fellows shamelessly uncovers himself." So David said to Michal, "It was before the Lord who chose me instead of your father and all his house, to appoint me ruler over the people of the Lord, over Israel. Therefore, I will play music before the Lord, and I will be even more indignified than this, and will be humbled in my own sight. But as for me, the maidservants to whom you have spoken, by them I will be held in honor." And last verse, "Therefore, Michal, the daughter of Saul, had no children to the day of her death." Praise God. Dito natin makikita na mismong si King David, na tinaguriang the man after God's own heart, when the Ark of the Covenant was taken from the house of Obed-Edom to be placed doon sa Jerusalem, as they were taking that Ark of the Covenant, nakita natin doon sa story na si David, habang pinapasa ng mga Levites yung Ark of the Covenant, nagsasasayaw siya, half naked. Sabi doon, hinubad niya yung robe, yung pagiging hari niya, hinubad niya. Tapos nagsasayaw siya na hindi niya inalintana kung sino yung nakakakita sa kanya, hindi niya inisip, he don't care what the people may say about him.
Now, as he was praising and worshiping the Lord, yung asawa niyang si Michal, ang sabi doon, she despised him in her heart. Parang sinasabi ng asawa ni David, si Michal, ano ba naman tong hari na ito? Hindi na nagtira ng kahiyan. Amen? She despised him in her heart. And then, makita natin na sa latter portion doon sa verse 23, because Michal despised the king o King David while he was praising and worshiping the Lord. Ang sabi diyan, therefore, Michal, the daughter of Saul, had no children to the day of her death. Na-experience ni Michal yung negative power ng praise and worship. Amen? Amen? Nandiyan pa po ba tayo? So, sabi ni David, habang dinidespise siya habang minamaliit siya ni Michal na kanyang asawa, sabi ni David, I will be even more undignified than this. I will still play music for the Lord. I will still praise and worship the Lord kahit anong sabihin mo, kahit ano yung marinig mo sa paligid, kahit ano yung sinasabi ng mga tao sa paligid, I will still praise and worship the Lord. Bakit kaya ginawa ni David yon? Bakit kaya si David na isang hari, bakit kaya ganito yung kanyang puso? Hallelujah. Kaya ginagawa ni David yon na kahit na anong sabihin ng mga tao, wala siyang pakialam, basta siya magpupuri siya sa Panginoon. Kaya ganun ang puso ni David. Bakit? Dahil alam niya kung ano ang kapangyarihan nasa likod ng pagpupuri sa Diyos. Minsan sa gawain ng Panginoon, nahihiya tayong umawit. No? Minsan sa gawain ng Panginoon, ang inaabangan lang ng maraming mga Kristiyano, yung word. Ayaw nilang mag-join ng praise and worship. Bakit? Maingay, matagal na nakatayo, nakakapagod. Tapos maririnig mo sintonado, nakaka-distract. Hindi ba? Meron tayong ganong mga klase ng mentalidad. Pagdating sa praise and worship, ayaw nating mag-join kasi nakakainip. Hallelujah. Pero alam nyo po, ito lamang ang offering na pwede nating offer sa Diyos. Amen? Ang isang service ay hindi makukumpleto kapag hindi ka nag-offer sa Panginoon. Dahil ang praise and worship, it is an offering that God will accept from us. Amen? So, paano kang makakasamba sa Panginoon kung wala kang offering? Amen? Ibig sabihin, ikaw lang yung tatanggap mula sa Diyos at ang Diyos ay hindi tatanggap mula sa iyo. Worship is a two-way process. Remember that. Amen? Ikaw ay nag-o-offer sa Diyos at pagkatapos mo mag-offer sa Panginoon, si Lord naman ay magpagpapalain ka in return of your offering. Amen? Kaya yung iba nag-i-expect, ba't hindi ako binibless ng Lord? Tingnan mo muna yung sarili mo kung nag-i-enjoy ka ba sa pagpupuri kay Lord. Baka naman tamad na tamad kang purihin si Lord. Bakit talunan ako? Tanungin mo yung sarili mo. O evaluate mo yung sarili mo. Nakakapag-praise and worship nga ba talaga ako kay Lord ng tama? O baka naman umaawit lang ako, basta na lang awit, basta na lang kanta, and then tapos na. Hallelujah. Remember, brothers and sisters, si David, ini-enjoy niya yung kanyang ginagawa. Kaya naman siya, pinagpala ng Panginoon. Siya yung tinaguriang the greatest king of Israel. Ini-enjoy niya yung pag-awit, ini-enjoy niya yung pagsasayaw sa Panginoon. Kayo po ba? Tayo po ba? Ini-enjoy po ba natin? Amen? Ang kinakailangan pang sumigaw ng worship leader, let us praise the Lord! Amen? Kinakailangan pang sabihin ng worship leader na, palakpakan natin si Lord, o itaas natin ang ating mga kamay, let us dance. Kailangan pa bang sabihin yon? Hallelujah. Hindi pa ako nagpaparinig. Amen? Wala po sa akin yon. Praise God. But I just want this church to develop the kind of praise and worship that is acceptable to God. Dahil alam niyo, bawat isa sa atin, sa pagharap natin sa Panginoon, tayo pinapanood ng nag-iisang audience natin. Sa praise and worship, brothers and sisters, hindi ako ang audience ng mga nandito. Ang audience nating lahat, iisa si Lord. Kaya kung magpe-perform ka na lang, kung sasayaw ka na rin lang, kung aawit ka na rin lang, para mag-enjoy yung nanonood sa iyo, gawin mo na, ibigay mo ng lahat. Amen? Nakapanood na po ba kayo ng mga play o ng mga concert? Of course.
Di ba kapag ka-lousing masyado yung nagko-concert, wala man lang kalatoy-latoy, di ba nakaka-bored? Amen? Nag-i-enjoy ba kayong manood? Siyempre hindi. Ganon din si Lord. Kapag hindi natin naibigay yung para sa Panginoon, yung best natin, hindi nag-i-enjoy si Lord. Kailangan mag-enjoy si Lord sa ginagawa natin. Amen? Amen? Naalala ko yung isang illustration na palagi kong ginagamit. Na ang worship natin, ang praise and worship natin ay isang katulad ng bata na gustong tumulong sa kanyang father. Merong mag-ama, naglilinis yung tatay niya ng kotse, habang yung anak gustong tumulong doon sa kanyang father. Sabi niya, Dad, patutulungan kita maglinis ng car. Sabi ng daddy niya, no, wag ka nang tumulong, anak. Pumunta ka na lang doon sa maglaro ka na lang, kung ano yung gusto mong gawin mo. Pero ako na lang bahala dito. Pero nagpupumilit itong anak niya na tumulong sa kanyang maglinis. Pero naisip ng daddy niya, kung i-reject tong anak ko, baka naman sumama ang loob. Kaya sabi ng daddy, okay, ganito na lang, para makatulong ka sa akin, ikuha mo na lang ako ng malamig na tubig doon sa ref. So yung 4 years old na bata na to, dali-daling pumunta doon sa ref, kumuha ng baso at kumuha ng tubig, ibinuhos yung tubig doon sa baso, and then dali-dali niyang dinala doon sa kanyang daddy. Ngayon, hawak-hawak niyang ganun yung baso. Kaya lang napaka-late niya para mabuksan yung kanilang pintuan dahil may screen. Alam mo naman sa atin, may screen tapos meron sa dami ng lamok. Binubuksan niya yung pintuan. Pagkatapos, hindi siya makalabas dahil hawak-hawak niya yung tubig. Ang ginagawa niya, nag-isip siya ganyan, inilalapag niya yung baso doon sa table, and then bubuksan niya yung pintuan, and then bubuksan niya, kukuhanin niya yung tubig. Pagdating niya doon sa nakasara na naman yung pintuan, so wala siyang magawa, kundi pabalik-balik siya, hindi niya malaman kung paano niya madadala yung tubig na hinihingi ng daddy niya. So nakailang balik siyang gano'n. Ngayon nakaisip yung bata ng paraan. Dahil sa maliit na kakayahan niya, ang ginawa niya, para hindi magkatapon-tapon yung tubig, hinawakan niya doon sa pinakabibig yung glass. So dumaw-daw yung kanyang maduming kuko, yung kanyang doon sa tubig na gusto niya ibigay sa father niya. Ano sabi ng bata, ito, tama ito. Binuksan niya yung door, kinawit niya ng kanyang kamay habang hawak-hawak niya yung baso, and then tumalikod siya at imagine nyo, no? May screen pa kasi eh. And then, pagdating doon sa kanyang daddy, sabi niya tuwan-tuwa siya kasi hawak-hawak niya yung tubig. Nakita ng daddy niya, napakadumi na ng tubig dahil napadaw na yung kuko doon sa Alam niyo yung ginawa ng daddy? Dahil sa ayaw niyang ma-disappoint yung kanyang anak, kinuha niya yung tubig at pikit mata niya itong ininom. Tuwan-tuwa yung anak niya. Now, anong lesson dito? Ganon tayo minsan sa harapan ng Diyos. Yung offering of worship na ini-offer natin sa Panginoon, hindi pure. Bakit? Kasi hindi tayo nag-i-enjoy. Amen? May kasamang dumi. Pwede naman tayo mag-offer sa Diyos ng praise and worship na pure. Amen? Kapag ibinibigay natin ng buong buo sa Diyos ang puso natin. Amen! Amen! So praise God. What are the power of praise and worship? Ano ang kapangyarihan nito? Bakit kinakailangang integrate natin to sa ating buhay? Bakit kinakailangang integrate natin ang praise and worship sa service natin? Ano ba ang kahalagahan nito at ano ba ang kapangyarihan nito para sa atin? Una, the power of praise and worship is it brings freedom. It brings freedom. Una, freedom from spiritual bondages. 1 Samuel chapter 16 verse 23, and whenever the tormenting spirit from God troubled Saul, David would play the harp and Saul would feel better, and the evil spirit would go away. Si King Saul, tinotorment siya ng spirit of depression. Dahil noong mga panahon na yon, naririnig ni King Saul kung ano yung comparison na ginagawa ng mga tao between him and David. Ang sabi ng mga tao, King Saul killed hundreds, but David killed thousands, hundreds of thousands.
Kaya si Saul nagkaroon ng tinatawag na nadidepress siya at masyadong yung kanyang spirito ay nagigrieve. Kaya every time na nagigrieve yung kanyang spirito, every time na tinotorment siya ng spirit of depression, hallelujah, tinatawag niya si King David, si David, hindi pa siya king, tinatawag niya si David para tumugtog ng harp. At habang tumutugtog si David, nagpe-praise and worship si David, hallelujah, yung tormenting spirit umaalis kay Saul. Nare-relieve itong si King Saul. And that is what is happening when we praise and worship the Lord. If you are tormented, if you are being tormented by the evil spirit, mga espiritu kagaya ng depression, anxiety, anger, yung mga negatibong espiritu na na-experience natin, hallelujah, brothers and sisters, ang dapat mong gawin, you have to praise and worship the Lord. And you will be relieved. Amen? Makakaramdam ka ng kagaanan ng pakiramdam. Let's do this sa bahay natin. O kaya sa mga workplace natin. Kapag ka nalulungkot ka, subuksan mo yung MP3 mo, makinig ka ng praise and worship. Makikita mo kung paano kikilos ang banal na espiritu sa buhay mo, and then your spirit, the spirit na nagto-torment sa'yo, praise God, it will be gone. Amen? Remember na kapag umaawit tayo o kapag nagpe-praise and worship tayo sa Panginoon, ito ay living word na sinasalita natin back to God. We are singing the word of the Lord back to Him. And in return, yung mga salita na to na binabigkas natin, pag sinabi natin doon sa praise song natin na God is good, God is my refuge, you are my strength, habang inaawit natin ito, it manifests in us. Amen? You are the peace that guards my heart, Lord. Kapag ka ikaw ay naguguluhan, meron kang doubt, you are the peace that guards my heart. You are declaring it. Amen? Kaya yung word na yun na dinideclare mo, nagmamanifest sa'yo. You are my joy. You love me so much. Amen? Instead na umawit ka ng mga depressing, yung mga nakaka-depressed na song. Hallelujah. Awitin mo na yung pataas ng espiritu mo. Sa panahon kasi natin ngayon, masyadong emosyonal ang mga tao. Masyado tayong, lalo na sa mga Pinoy, kapag ka malungkot, talaga ang gustong-gusto niyang patugtugin yung mga malulungkot. Kapag ka nasawi sa pag-ibig, broken heart na siya, ang papatugtugin pa yung isang linggong pag-ibig. Amen? O kaya yung bago ngayon, you re-ek me. Amen? Wreck na nga siya, yun pa yung patutugtugin. Kaya naman, lalo pang nawawasak yung kanyang kalooban. Hallelujah, brothers and sisters. Sa halip na ang pakinggan mo ay yung mga worldly song na nagpapabigat ng pasanin mo, why not na patugtugin mo yung mga awit na para sa Panginoon? Yung kapatid natin ngayon, meron siyang bagong CD. Amen? Mga nakapagpapalakas ng espiritu. Kung gusto nyong mag-burn, meron tayong composer, arranger dito, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Brother Cesar. Compose ka pa, Brad? Nung marami. Habang pinakikinggan mo yung mga songs na ito, nare-relieve ka. Hindi lang nare-relieve, kundi nare-release yung spirito mo from the bondages. Praise God, spiritual bondages. Mga kapatid, baguhin natin yung lifestyle natin. Kung dati, puro worldly songs ang nakalagay doon sa MP3 natin, burahin mo ng lahat yon. Palitan mo ng Christian songs. Mga songs for the Lord. Meron akong 60 gig na doon. Kung gusto mong magkaroon ng copy, 60 gigabytes na Christian song, kahit isang buwan mong patugtugin, tutugtog siya, iba't ibang kanta. Amen? Praise God. Dahil alam po ninyo, ganoon kamakapangyarihan ang pagpupuri kay Lord. Hindi lang ito ginagawa sa pamagitan ng pag-awit. Amen? Kung hindi ka marunong umawit, then tumula ka. Tulain mo siya. Amen? You can praise and worship the Lord in different ways. Amen? Kaya purihin ng Diyos dahil lahat ng kaparaanan ibinibigay na sa atin ng Panginoon. Very techy na tayo ngayon.
Hindi mo na kailangan magdala pa ng mga kaset na malalaki. Ngayon, isang dala mo na lang, isang iPad na lang, o isang na lang gadget, cellphone na lang, nandun na lahat, Bible, ano pa, MP3, isang gadget lang ang dala mo. Dati, ang lalaki ng dala eh. Pinapasimple ni Lord ang lahat ng bagay para ma-enjoy mo. Ngayon, nasa iyo na lang. Kung gagawin mo ba ito o i-apply mo sa buhay mo o hindi. Wala ka ng dahilan para ma-depress, wala ka ng dahilan para maging talunan. Kasi, nandiyan na lahat, available na lahat.